Welcome to HomeBuddy TV vlog. Let's get comfy. Malawakan at mapaminsalang baha ang dinulot ng bagyong Tino matapos ang 5 beses nitong paglandfall. Partikular na napuruhan ang Visayas. Sa Cebu, maraming residente ang kinailangang saklolohan sa mga bubong o second floor. Ang ilan, napaiyak na lamang sa takot. Sa isang bahagi ng Talisay City, tinangay ang maraming bahay malapit sa umapaw na ilog. Kabi-kabila rin ang kinasang rescue operations. Kasunod ng magdamag na ulan, nagising na lang ang mga taga Villa del Rio 1 sa barangay Bakayan, Cebu City na halos kalahati na lang ng kanilang bahay ang makikita. Ang mga sasakyan, tila laruang nagpalutang-lutang sa taas ng baha. Sa iba pang kuha ng used cooper, may mga sasakyan ng tuluyang nalubog sa tubig o di kaya'y nagpatong-patong matapos anurin. May mga residente ring tila basang sisiw na naghihintay ma-rescue sa bubong. Nagpasaklolo naman ang ilang taga Sitio Galaxy sa barangay Danglag sa bayan ng Konsolasyon. Sa National Highway ng lungsod, hanggang baywang ang kulay tsokolating baha kaya walang makadaang sasakyan. Hindi makapunta kong emergency. Pwede please guys, tabangin. Napaiyak naman sa takot ang residenteng ito ng Villa Azalea sa barangay Kutkot sa bayan ng Liloan dahil sa taas ng baha. Lubog na ang unang palapag ng mga bahay at nagsilutangan na rin ang mga sasakyan. Marami sa mga residente binalot sa trapal ang mga sarili habang naghihintay ng rescue. Lubog din sa baha ang bahaging ito ng barangay Hubay sa Liloan. Sinagip ng Red Cross ang mga stranded sa ikatlong palapag ng isang bahay. Nirespondihan din ang isang buntis na dinala sa ospital. Pati ilang senior, PWD at alagang hayop. Sa Sitio Tigbao sa barangay Talamban, na-recover ng BFP ang labi ng isang lalaking tinangay umano ng ilog. Umapaw rin ang ilog sa Dumlog sa bayan ng Talisay kaya nalubog ang maraming bahay sa San Pio Village. Sa taas ng tubig, napilitan ng ilang residente na manatili na lang sa ikalawang palapag ng kani-kanilang bahay. May mga residenteng kinailangang saklolohan. Kasunod naman ang pag-apaw ng Mananga River, ganito ang tumambad sa mga opisyal na nag-inspeksyon doon. Mga sirang bahay na di na mapapakinabangan. Nailikas naman ang mga residente bago pa tumama ang bagyo. Calling, Cebu City! Calling. Binaharin ang barangay Tabok sa Mandaue City. Sa bahay na ito sa barangay Umapad, maraming gamit ang nasira matapos malubog sa baha. Sa Silago, Southern Leyte, kung saan unang naglandfall ang bagyong Tino, saktong alas 12 ng madaling araw kanina, ganito ang tumambad sa mga residente. Mga nawasak na bahay at nagbagsak ang puno at poste. Nagsagawa na ng clearing operation sa mga otoridad pero inaalam pa ang lawak ng pinsala roon at bilang ng mga apektadong pamilya. Sunod namang naglandfall ang bagyong Tino sa Bourbon, Cebu, pasado alas 5 kanina, bago ito tumama sa Sagay City, Negros Occidental. Sa Barangay Crossing, Magalyon, sa bayan ng Moises Padilla, halos bubong na lang ang nakita sa taas ng baha. Ang ilang residente tuloy nagsiakyata na sa bubong. Pinalubog din ng bagyo ang La Libertad sa Negros Oriental. Ang mga residenteng kailangan lumabas, no choice kundi lumusong sa baha. Naabot na sa... Oh my God, Ginoo ko. Naabot na sa... Sa Gihungan City, halos umapaw na ang dike sa lakas na ragasan ng tubig. Ginoo ko, oh my gosh. Abot dibdib pa ang baha sa ilang bahagi ng lungsod kaya isa-isang sinagip at inilipat ang mga alagang hayop. Ipasama sa bintana, kinuwi kinaitik. Binahari ng kalsadang ito sa Dumaguete City. Wala namang naitalang malaking pinsala sa lalawigan ng Bohol. Pero kinumpirma ng PDRRMO na may nasawing barangay tanod doon matapos tamaan ng bubagsak na puno.
Dahil sa bagyo, daang-daang pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers sa Aklan. Karamihan sa kanila ay nakatira malapit sa Aklan River at mga bahaing lugar. Nagsagawa na rin doon ng emergency power shutdown. Naramdaman din ang malakas na hangin na tulad sa Legazpi City at Pamplona, Camarines Sur, kung saan halos mag-zero visibility na sa kalsada. Ngayong araw, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na madalas nating kinakatakutan pero kailangan nating maunawaan, ang bagyo. Pero higit sa pagham, gusto ko ring pagnilayan kung paano natin ito makikita sa lente ng ating pananampalataya sa Diyos. Scientifically speaking, ang bagyo ay isang matinding sistema ng panahon na nabubuo sa karagatan kapag ang mainit na tubig ng dagat ay nagdudulot ng pag-angat ng hangin at pagbuo ng ulap. Habang umiinit ang dagat, mas maraming singaw ng tubig ang umaakyat. At kapag nagtagpo ito sa malamig na hangin sa itaas, nabubuo ang malakas na ulap, hangin at ulan. Sa madaling sabi, ang bagyo ay isang natural na proseso ng kalikasan. Bahagi ng balanse ng ating mundo, parang paghinga ng planeta, minsan kalmado, minsan marahas. Pero alam nyo, habang pinapanood ko ang mga balita ng bagyo, mga bahay na nasisira, mga pamilya na nawala, napaisip ako, Panginoon, bakit po kailangan naming maranasan ito? At doon ko na-realize, hindi tayo binibigyan ng bagyo para sirain, kundi para subukin at palakasin. Tulad ng hangin na nagpapayuko ng mga puno, tinuturo ng Diyos sa atin kung paano maging matatag, kung paano yumuko pero hindi nababali. Ang bagyo ay paalaala na kahit gaano kalakas ang unos, hindi tayo kailanman nag-iisa. Minsan, kailangan nating maranasan ang unos para mas maunawaan ang halaga ng kapayapaan. Pero, hindi lang sapat ang pananampalataya. Kailangan din nating ang paghahanda. Narito ang ilang mga praktikal na paraan upang mapaghandaan ang isang bagyo. Una, alamin ang impormasyon. Ang maagang kaalaman ay maagang kaligtasan. Pangalawa, paghanda ng go bag. Ilagay dito ang flashlight, baterya, tubig, pagkain, first aid kit, gamot at mga mahalagang dokumento. Ikatlo, isecure ang bahay. Patibayin ang bubong, tanggalin ang mga bagay na pwedeng liparin ng hangin, at maghanda ng ligtas na evacuation area. Pang-apat, makipagtulungan sa komunidad. Sa oras ng sakuna, ang pagkakaisa ang pinakamalakas na sandata. Panlima, manalangin at magtiwala. Huwag kalimutan, sa gitna ng takot, ang pananalig ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang bagyo ay bahagi ng buhay. Minsan dumadaan, minsan nananatili ng matagal. Pero tandaan, pagkatapos ng ulan, laging may baghari. Kaya kung dumaraan ka sa mga unos ngayon, literal man o emosyonal, kapit lang. Sapagkat sa likod ng bagyo, may Diyos na laging nagmamasid, nagmamalasakit at nagmamahal. My heart is heavy for all those lives lost during Typhoon Tinyo, for the families grieving, for the dreams that were swept away too soon. It's never easy to understand why such things happen.
and words often fall short in the face of so much pain. But even in the middle of sorrow, I choose to hold on to faith, believing that God sees what we cannot and that He knows what is best for us. Sometimes His plans are hidden behind our tears, yet His love remains the same. So to everyone watching, let's continue to pray, to help, and to trust. May this tragedy remind us how precious life is and how deeply we need one another. Together we rise, one faith, one hope, one heart. This is your home, buddy, holding on to hope and trusting that light will always find its way after the storm.